Okay na, Brother Nurse? O, sige. Okay. Maraming salamat, Miss Kay. Thank you. Mga Narciso katulad. Calalo, August 19, 2024. Mensahe ng Diyos. Habang nakahiga ako, may isang babae na balangkingitan. Ang buhok ay hanggang balikat. May kagandahan at tama lang ang tindig niya. Lumapit sa akin. Tila gusto niya akong saktan. Pero hanggang tukod na lang ang dalawa niyang kamay sa sahig. Laking gulat ko kung anong nangyari sa babae. Sa gulat ko dahil sa bilis na pangyayari, hindi ako nakakipo. Tumayo siya at tumalikod. Sabay nagising ako. Habang nakapikit pa ang mata ko, nirecall ko ang mensahe. Biglang nagbago ang senaryo. Lumundag ako. Tila may bako na may bitbit ako na parang isang matigas na bagay na akala mo letter C. Nakatihaya at may hawakan pa. Tumakbo ako ng matulin at sumigaw ako. Nasaan ang bahay ni Ellen Bulandres? Sa lahat ng sigaw ko, bigla ako na himasmasan. Gising pala ako. Paano nangyari yun na bigla akong tumakbo na akala mo'y gising na gising ako? Ang mensahe ng Diyos. Maaari itong pag-usapan kung may Zoom na gagawin kasabay ang update sa kanya. So, yun. Una ko munang i-ano, yung ipaliwanag. Yung babae na, nakita ko na, ano, ah, dumapa sa akin na tila galit. Nakasuot check pula, kulay pula. Yun yung galit siya. Ah, Hindi ko alam kung nasulat ko yung pula. So, i-describe ko na lang siya na magandang babae siya. Ah, ang height niya, hindi ako magkamali, nasa mga 5'5" o more or less. Tapos ang buhok niya, ang balikat yata ang buhok noon. Tapos medyo blonde. Sabi ko nga, parang mistisa na babae. Ah, ano pa yung description na kita ko? Nung tumalikod siya, ang ganda ng katawan niya. So, ito yung babae na nasa likod nung ah, kasi si ano nga si Ilin ayon sa mensahe, kinulam siya. So, based din sa ng result ng mga doktor sa laboratory, wala silang makikitang problema si Ilin Molandres sa sakit niya na para masabi na ah, hindi na siya makakalakad at naging lantang gulay. So, malinaw doon na kinulam. At ang doktor mismo nagsabi na kinulam daw siya kasi wala nga makita sa mga drug sa blood result sa CBC o ano man yung mga x-ray. So sinabi ang doktor talaga na kinulam ka, sabi ganun. So itong babae na ito, isa ito na sa likod. Ah, Yun nga sabi ko, one day babalik sa inyo yan, maniwala kayo sa akin. Ngayon siguro baka sabihin ninyo, hindi kayo ang gumawa, pero naibasihan tayo by sa mensahe na naigalit kayo kay Ilin Bolandres. Kung sino man kayo nasa likod. Kasi yung mga nakikita ko, yung tatlong babae at tayo nag-uusap. So may mga ilan-ilan, mga to. May sabi nating masalimuot na problema. At may lalaki din. So may involved na lalaki. So kayo, si Ilin ang makapagsabi kung sino ang mga taong galit sa kanya. Then, sabi ko sa inyo, itong manggagamot na pag mahina ang nila, kasi ito yung mga orasyonis eh. Ang marami sa orasyonis, mangkukulam din yan eh. So, maaaring mo babaliktad sa inyo yan. Kasi pag ang kalaban ng manggamot,
Ang orasyon is ang manggagamot ng kalaban, babaliktad yung ano, maaaring sa inyo tatama, babaliktad sa inyo. Karamihan sa mga ganyan. So, yun nga sabi ko, hanggat maaga, ah, matigil na ninyo yan. Dahil hindi rin biro yung ginawa niyo. Walang ibang pwedeng magano sa buhay ng tao. Kung tayo nga, binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. Ngayon, kung may nakasala man, ano man, pag-usapan ninyo, at wala kayong karapatan o parusahan ng isang tao. Kaya mapunta rin kayo sa impyerno pagdating ng sa kabilang buhay ninyo. Hindi yan makatao, hindi makadiyos ang ginawa ninyo. Ah, Sinasabi nyo, naniwala kayo ng Diyos, pero sa maliit na bagay, eh, ginagawa ninyo sa kapwa ninyo. So, hindi karapat dapat na maliit na bagay. Ano man yun? Dahil lang sa galit. Wala akong duda na kinulam talaga si Ellen Bolandres. So, tingnan natin ngayon kung ano na bago based din sa sinabi ko noon na, na tanong ako sa Diyos na kung gagamutin ko ba si Ellen kung wala siyang mensahe, wala din akong gagawin. Kasi si Ellen nga dati, yun yung ginamot ko sa COVID kasama yung anak niya. Kung mensahe ang Diyos na gamutin, so ay ginamot ko nang nakakaraan. So yung totoo yun, yung gising ako noon, nagre-retrieve ako ng mensahe, ah, o sana lang na parang lumundag ako sa bakod. Ibig sabihin yung hap-hap ako ba, na gising, tulog na gising, na bit-bit ko yung, alam mo yung mga ganito, mga dala-dala. So, parang ganun. Ang mensahe ng Diyos doon na gamutin mo siya. So, nagtanong ko sa basa ng bahay ni Ilin. Ibig sabihin, ah, kailangan siyang gamutin. So, yun ang nangyari nun. So, pag power na Diyos ang kumilos, maraming mga masabi natin na himala talaga. Ah, Hindi lang naman yun na pagkakataon na to. Maraming pagkakataon na mga ginamot ko na masabi natin na parang gising ako, pero nakapikit ang mata. Kahit gising ako ganito, pag nakapikit ang mata ko, ah mayroon ako nakikita. Hindi lang ninyo alam kasi nagsusulat ako. Hindi ko sinasabi na gising ako niyan. Pero may time na gising ako. Halimbawa, nakapikit ang mata ko at mahingin ko sa inyo. Marami akong ginawa ng ganito. Nakapikit akong ganyan. Sabi ko, Miss Friend, bigyan mo ako ng kung anong meron sa isang tao na to. Nakapikit ang mata ko, may nakikita na ako. Maraming instances na ganito. So, kung ano yung nakita ko, nakapikit ang mata ko, parang dilat ako pero nakikit. Kung saan saan na napunta yung paningin ko. Merong mga ganitong instances. Maraming ginanito ako. Maraming ginagano ng ginaganito ko. So, hindi na bago sa akin ito kwento. Pero bago sa inyo kasi hindi ko man sinasabi sa pagsusulat na time. Nakwento ko rin sa inyo yan. Nung nasa partihan ako, dito, yung namin sa testimony yan, sa kwento ko sa share. Nasakay kami ng train na nangaral ako na lasing ako noon, na binabasa ko ang taong nakikita ko. Nagulat ang mga tao sa parte. Dahil lahat ng nandoon sa paligid ko, binabasa ko sila na kung anong klaseng tao sila. Nagulat sila ba totoo daw lahat ng sinabi ko. So, yung mga ganon na kahit pinalalahan ako ng Diyos doon na huwag ako mangaral ng lasing. Pero natripan ko noon yun dahil nga maraming Pilipino sa panahon na yun. Kasi party yun. Kasama sila MJ noon, Susan. So, ngayon, umulan pa ngayon. Sabi ko, ulan, lakasan mo. Lumakas talaga ulan noong time na yun.
Sabi ko, tumila ka, tumila nga rin yung ulan. So, nasaksihan yun sa mga kapwa Pilipino dito sa parte yun nangyari. So, marami akong share na ganyan. So, ito naman, kay Eileen, hindi inabago para sa akin. So, itanong natin si Eileen kung nandyan ngayon. Eileen, nandyan ba kayo? Yes po, Sir Nar. Yes, Nandito po sir ako, Sir na. Nar. Magandang umaga po. Oo. Yan, ano natin si Eileen. So, may tanong natin, Eileen, mula nung kailan ko kayo ginamot? Last Sunday ba yon? Opo, Sir Nars, nung linggo po. Oo. May tanong ko sa iyo, ano ang bago? Sabi ko nga, sa loob ng 3 araw, mula ng pagkarinig nyo sa boses ko, maaring may magbago sa mga problema ninyo, sakit ninyo, o naramdaman ninyo. Kung meron, magpasalamat tayo. Kung ano man ito, tingnan natin kung anong meron. Ano nang balita mula nun? Sir Nars, nung linggo na pagkatapos niyo pong, anong ginamot niyo po ako nung linggo, mga alas 9 po ng gabi, pumunta po ako doon sa hospital kasi ayaw lumabas yung ihi ko. Oh, Tapos, pinalitan po ng bago. Pagkatapos po, bago, kateter yun, napatapos kateter. ko po yung bagong kateter. Oh, Lumabas po yung madaming ihi. Tapos pagkatapos po ng ihi, madaming nana tsaka dugo. oh. Ano pa? Yun lang po. Tapos yun, nagtaka yung doktor na bakit daw yun yung lumabas eh. Wala daw problema sa katawan ko. Oo. So ngayon, mula noon, sa araw na yon, kinabukasan hanggang ngayon, ano ang napansin mo? Ano po, Sir Nars, yung mga paa ko, manhid na po siya. Di tulad dati na parang patay na po. Ibig sabihin Tapos, nakakaramdam na. yes po, Sir Nars. Tapos yung tagiliran ko po, hindi na siya masyadong masakit tulad dati. Yung parang tinusok-tusok. Oh. Parang tinutusok. Opo, Sir Nars, dati yung di ako makatulog, balisa ako lagi. Tapos Oo. ngayon po, yun po, Sir Nars, hindi na po. Oo. Kasi yun yung kulam eh. Kinukulam ka nga, tinutusok nila. So, yun yung ano na yan, sign ng nagtaka, hindi ka ba nagtaka na hindi ka makalakad? Wala para kang lantang gulay, samantalang ang naramdaman mo lang tagiliran. So, doon pa lang makita na rin natin na mayroong ang nasa likod. Kasi nga, normally, hindi makalakad ang tao o lantang gulay o bedridden, normally yan, ang problema niyan, spinal cord. Yes Yun po. yung isa yan. Pero nung tinanong kita, hindi, wala namang problema sa spinal cord mo kasi tagiliran ng ano mo, sakit eh. Ang Yes po. ha? Wala po nakita sa x-ray. O kaya nga. So, ang problema mo sa tagiliran. So, imposible na hindi ka makalakad kasi ang spinal cord nasa gitna yan mag-umpisa yan dito sa lower back natin, mga disc natin yan. Magkaroon ka ng slip disc o spinal cord, maipit, yun yung cause na mamanhid yung, mawala ka ng pagkaramdam. Sa marami akong ginamot na ganyan, nakakalakad ng spinal cord. So, si Watong na taga Cebu, 3 years yun, spinal cord yun. Nakalakad na, nakapag-drive pa, nagtrabaho pa sa isang resort. So, hindi lang yun. Meron pang 4 years na hindi makalakad, spinal cord din. Nakalakad din. Yun yung mga ginamot ko. Kasi may exercise akong pinapagawa niyan. So, once na hindi ka makalakad, yun ang number one na tinitingnan ko kung saan. So, isa iyo, nung tinanong ko, wala namang problema sa spinal cord mo kasi sa disc mo kasi ang sakit mo sa tagiliran. So, yun nga. Kaya nga nanghingi ako ng mensahe noon kung ano talaga ang problema mo. So, yung sabi mo nga na may tinusok-tusok based din sa ng doktor, wala ka namang problema, internal organ o ano man sa part ng organ mo o sa mga lumalabas sa x-ray, walang problema makikita. Pero meron kang sakit. So, diyan, isa-isa yung basihan natin nga
talagang kinulam ka. Ngayon, meron ka rin mga kagalit sa nangyayari sa buhay mo at sa nagagawa mo sa kapwa. Meron kang mga taong nagagalit. So kung ano man yung description ko sa bahay na yon, pinapakita ng Diyos yun na isa yon sa likod na ah, nangyari sa'yo. Ngayon, ah, yung description na yun, 100% ako no na isa na sa likod. Hindi man niya pinangalanan, pero ikaw nang magtimbang-timbang. Pero yung nga sabi ko, itong kulam kasi, ah, mahirap mong patunayan na wala magsabing pinakulam ko yan o totoo nang ako nagpakulam yan. Wala. Totoo ang kulam. Total ang kulam lang pagmala ang Diyos sa iyo. Ako, ilang beses na ako kinulam sa Bisaya, ayon sa Bisaya ng Diyos. Maraming taong na kinukulam, pinakaulam ako. Yung mga kalaban ko, siyempre, mga pare, pastor, o sino-sino pa mga nagasaan ko. Pero yun nga sabi nga ng Diyos na hindi naman na tatalab dahil nga nandyan ang Diyos sa ah, kasama ko. So katunayan, pangalawa ka sa ginamot kong kinulam. Mayroon akong ginamot na kinulam sa kami gino. Nang laban sa akin ang nagkulam no, taga Kinugitan ba yon ang nagkulam? Hmm. Tapos ngayon, nung ginamot ko yung tao, tagal na yun. Noong 2013 pa yata yun. Wala, hindi 2014. Mga 11 pa siguro. 12, 11. Kasi wala pa akong Facebook noon eh. Cellphone pa lang gamit ko. So, may mensahe na pumasok noon na nang laban sa akin yung makukulam. So, pinakita naman ng Diyos na mayroong power na sa kamay ko. Kaya ang kulam di tumatama. So, yun yung sinasabi ng Diyos diyan na paring mo mabaliktad ang ano. Ngayon, kung sino yung na ano ko na siya ang isa sa likod at magkaroon ng sakit, tapos di kayo pumunta sa doktor, pumunta kayo sa doktor, di kayo gagaling, wag kayo lumapit sa akin. Dahil hindi na ako gagamot sa inyo, hindi ako magagamot. Punta kayo sa doktor, ubusin nyo lahat ng pera, kayamanan nyo, pera ninyo, lahat ng ospital, puntahan ninyo. Huwag kayong lumapit sa akin kasi hindi ko kayo gagamutin. Maniwala kayo. So hanggat maaga pa, ah, huwag niyo ang pangarapin na mangyari sa inyo ang ginawa ninyo sa kapwa ninyo. So, Ellen, may pakita mo yung paa mo? Ano po? Meron bang ano dyan, mag-assist sa'yo? Yan po, sir, nurse. Oo. Ah, dati yan, ano pa nabago niyan sa palagay mo? Sa ikaw ang nagdala sa sarili mo. Sa bago pa kita ginamot, nung bago pa kita ginamot, ano ang hindi nagagawa at nagagawa ng paa mo? Unahin mo muna yung hindi nagagawa. Yung dati po, sir, nurse, di ko mabuhat-buhat. Tapos ano, di ako makafeel ng sakit. Ngayon, nakakaramdam ka ng sakit. Opo, sir, nurse. Oh. Mabuhat mo na siya ngayon? Try ko daw. Hindi pa masyado, sir, nurse. Oh, pero nabubuhat mo na. Yes po, sir, nurse. Dati, Ay, wala. ituwid mo nga, ituwid mo. Tuwid, di man ako matuwid. Dili pa, sir, nurse. Gahe pa Hindi man, pa. pero sabi Pero, katulad dati ng patay. okay, Oo. katulad natin. Mga ilang porsyento na may nabago dyan sa paa mo? Mga ano, siguro, mga 5%. 5%. O, sige lang. Ang malaga dyan, nakakaramdam na. Opo, sir, nurse. Oo. May binanggit ka ng matigas noon. Kaya nung pinapadiretso ko sa iyo noon, bimilipit ka sa hindi mo may ano yung tuwid yung pagtayo ng paa mo, yung parang hirap ka. Dating matigas yan, Di ko po mabuhat-buhat, sir, nurse. hindi mo bubutbuhat. Pero yung tigas ba ng mga paa mo, Yung parang bato po, sir, nurse. parang bato. Pag Ngayon, ano nabuhat, na ngayon ang meron ngayon? ngayon, ano na po, malambot na po siya. Tulad dati na Ah, parang mga bato. purihin ng Diyos. Yun yung sinasabi ko sa inyo na magbago mula ng pangatlong araw. So hanggang ngayon, isang linggo pa lang, di ba?
Yes po. Oo. So ang naramdaman mo ngayon, iba na. Dati, ang naramdaman mo parang tinakluban ka ng mundo. Ngayon, masaya na ang pakiramdam mo. Tama ba? Yes po, Sir Nars, kasi ano yung kampante na po ako kasi andyan po kayo, tsaka si Jesus Christ po. Nanwala, Oo. tigil. Yung nga sabi ko Nare. sa iyo, na binigyan ka ng Diyos ng pangalawang pagkakataon na kung hindi kung hindi nagmensahe ang Diyos, hindi kita gagamutin. Kaya sa una pa lang nung lumapit ka, ang sabi ko sa inyo, busy ako. Kasi hindi ako nagagamot tulad ng ginawa mo na dati kang ginamot sa COVID tapos naglaho ka na parang mula at hindi ko matanggap ng katuwiran na kisyon nasira yung account ko o nahack yung account ko kasi nga madali naman gumawa kung talagang tunay ang paniniwala mo at gusto mo maging bahagi. Yes po, Sir Kaya Nars. hindi talaga kita gagamutin. Kaya nga, bindi sa mensahe ng Diyos na hiniling ko, kung sabi ko nga, malino naman doon sa kwento ko, sulat ko sa mensahe, na kung gamutin ko si Ellen, bigyan mo ko ng mensahe nga malinaw kung gusto mo siyang gamutin. So, nagbigay siya ng mensahe, malinaw naman doon na gusto ng Diyos na magamutin ka at gusto niya na magagamit ka sa ginagawa ko, na maging bahagi ka. Opo, Di ba? Sir Nars. Kaya, palalahanan kita, pag ipagkaloob sa iyo ng Diyos na buong buo, huwag mong kalimutan na tulad nung dati na gagawin mo, na maglaho ka ng parang bula. Kasi ganito ang mga tao eh. Pag may problema, may sakit, abot ang pangako. Pero pagdating ng wala ng problema, marami ng dahilan. So, wag mong gawin yun dahil pag nagkataon, baka matuluyan ng maglaho ka sa mundong ito. Opo, Sir. Binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na may tuwid ang mali at talikuran ng mga nagawa mong kasalanan at magbagong buhay at maging bahagi ka sa pagsiwalat sa katotohanan. Napakasimple lang naman. Ang pag-share, ang pagpinto sa buhay, ang paggawa ng mabuti sa kapwa, at talikuran ng mga bagay na alam ninyong nakakasama, magandang buhay ang tatahakin mo at walang mga taong nagagalit sa iyo. Kuha mo? Yes po, Sir Nars. Wag ka mangako, gawin mo kung anong dapat dahil yun ang nararapat. Kasi yung Opo, Sir karamihan sa Nars. ako, pinapako yan. Di ba napako ang pangako? So, ang hiling ko lang sa iyo na maging bahagi ka. Ah, hindi na biro yung naranasan mo, ano? At hindi na rin biro ang himala na ginawa ninyo sa loob ng isang linggo na yung tagiliran mo nga tusok-tusok. Ngayon, nabawasan, wala na sa ika nga. At maraming lumabas na sa ano mo nung linggo, yung dugo na mula sa loob mo, kalooban mo. So, inuhugasan ka na ng Diyos noon para maging maayos ang pakiramdam mo. Yung dating matigas ang paa mo, ngayon lumambot na. Dating paa mong hindi nakakaramdam, ngayon nakakaramdam na. At bumabalik na, napansin mo ba na yung texture ng balat mo gumanda na, bumalik sa dati? Opo, Sir Nars. Yun po sabi nila. Oh, yung nga sabi ko sa inyo, wala ko sa tabi mo, pero nakakita ako. So, yun yung pagpunta ko sa inyo, hinahanap ko ang bahay ninyo, hindi niyo alam kung nasaan ako. So, isa yan sa hindi ninyo mapaliwanag. Pero ako kaya ko ipaliwanag kasi nga ang espiritu ko naglalakbay yan talaga. Yun yung sa panahon na meron kong kailangan sa tao, sigurado ako, makikita at makikita ako ang isang tao, kung sino man yung tao na gusto kong pasyalan. Na malinaw sinasabi ng Diyos na ang power of mind mo is powerful yan. Pag naging espiritu ka. So, ibig sabihin, ang espiritu ko labas-pasok sa katawan ko. Ito yung milagro at himala na hindi basta-basta paniwalaan ng tao. Kasi buhay na buhay ako. Nakausap ninyo. Pero pag once na
Hahalongkatin ko ang buhay ninyo, wala kayong maitago. Katulad yun, no? Bakit na alam ko yung hitsura ng lalaki na involved sa iyo? Opo, sir Di nurse. ba? Hindi ko naman kilala yun. Hindi ko naman alam kung ano man ginawa niyo sa buhay. Pero bakit na-describe ko yun? O, di ba? Yes po, sir nurse. O, yan yung una ng base. Yun, ako. Na ayoko na magbanggit sa inyo ng kung ano-ano pa. Tama na yun. Sapat na sa akin yun na inamin ninyo kung ano mga bagay na yun. Ayoko na ano pa. Dahil alam ko maraming naging ano yan, controversial sa buhay ng tao sa ginagawa ko. Sa nakakilala sa akin na nakasubok, sigurado ako. Sa kalooban nila o sa tabi nila sinasabing totoo talaga siyang makakita. Kayo, nag makasakali kayo, pag hinalungkat ko ang buhay ninyo, iwan ko lang. Isa-isahin ko yan. Hindi kayo aamin. Kung malapit kayo dyan sa mga gawaan ng kabaong, bumili na kayo. Kasi itutulad ko ng pare na hindi umamin sa nakita ko. Ang sabi ng Diyos, di na siya magtatagal. Isang linggo lang ang pare. Naglaho ng parang bula. Kasi yun ang nasabi sa ng Diyos noon pa. Na huwag nilang subukan ang kakayahan mo. Dahil maaaring buhay ang kapalit. So yun yung kaya ng gamot ako pag one-on-one. Isang tanong, isang sagot lang yan. Napakasimple lang. Pag hindi totoo, sabihin yung hindi. Pag totoo, sabihin yung totoo. Dahil pag sinabi yung hindi na totoo, yun ang sinasabi ko. Umorder na kayo ng kabao. Bukas makalawa, magagamit nyo yun. Gano'n lang kadali ako manggamot. Yun yung one-on-one na sinasabi ko. Kaya ito yung hindi basta-basta mapaniwalaan ninyo. Nandito yan sa power ko na binagkaloob ng Diyos na sinasabi niya na bibigyan kita ng power of mind. Manggamot ka at mangaral. Iligtas mo ang mga tao. Boses mo makapagaling. Pero gagaling ang isang tao ayon sa paniniwala nila sa iyo na ginamit ang kasangkapan. Ikaw ang nanggagamot, pero ako ang nagpapagaling. Sa gagawin mong ito, wala kang sisingilin sa mga tao kahit 5. Absolutely free. Pag ginamot ko kayo sa COVID, nagbayad ba kayo? Wala, di ba? Yes po, sir nurse. Oo. Ngayon, ginamot ko kayo, wala din ako inihiling sa inyo. Tatlo lang kailangan ko sa inyo. Pagbabago, pagsisisi, lubos na paniniwala. So pagbabago, marami yan babaguhin. Hindi lang yung ginawa mong mga kung ano man yan na maging dahilan sa problema mo. Hindi lang yung pagkatao mo. Pati ang pinaniwalaan yung relihiyon na sinasabi nyo na ang relihiyon makapagligtas. Kasama lahat yan, yung pagbabago na yan. So, sana buksan mo ang puso't isipan mo dahil hindi na yan biro ang naranasan mo, Elin. Kikita ninyo kung ano na ang naranasan mo at naramdaman mo. Sa loob lang ng ilang taon mong tiis yan, sakit mo. Months po, sir nurse, nung April pa po nag-start. April, April. yung hindi ka Opo. makalakad. Ano po yun? Masakit lang. Masakit pa po. Tapos nung June, July, hindi na po. Yun yung ano, yun na yung buti at nagapang ka. Kung hindi, nawan ko. Gagawin ka lahat ng gulay. So, at least, may nabago na. Yun ang pinakamahalaga. Yun yung sinabi ko sa iyo. Na sa loob ng 3 araw mula na pagkarinig mo ng boses ko, pag may nagbago, pasalamat tayo sa Diyos. So, pasalamat ako sa Diyos dahil sa kwento mo na ikaw na may nagdala sa katawan mo, marami nang nabago. Sa sakit pa nga lang, na ginhawa na yan. Na wala ka nang naramdaman tulad ng dati. So, yun nga, sabi ko, ang gumagawa sa iyo niyan,
Mag-iwan na lang ako, sabi ko. Para sa inyo ha, hindi ako makukulam. Hindi ako katulad ng manggagamot na mangkukulam din. Ako hindi. Wala akong orasyon. Hindi ako orasyonis. Tunay akong ginamit ng Diyos. Bakit ako ginamit ng Diyos? Nagpaalala siya sa mga tao. For sikang coming. May manggagamot ba na o mangkukulam, makakita ng parating, makakita ng kasalanan ng tao, buhay man o patay? Nagtambak yung mga sinulat ko nagkatotoo. Kung isipin ninyo yan. Marami akong sinulat na nagkatotoo. Makakita ako ng anong meron sa tao. Makakita ako ng katakot-takot na mga sinulat ko na hindi niyo na ma-explain kung paano ko nalaman yan. Pero nasa paniniwala ninyo, sinasabi niyo, Diyos lang nakakaalam. Ngayon, nalaman ko, sabihin ninyo, demonyo ang gumamit yan. Walang, walang demonyong espiritu. Marami ng paliwanag yan. So, Ellen, alam mo na kung anong gagawin mo. Anong dapat. Keep going lang kung ano yung may pinagawa ko sa'yo. Ah, tingnan ko sa loob ng 13 days. Hangad ko na magtuloy-tuloy yan at mabuo ang lubos mong paniniwala kasi yan nakasalalay ang kagalingan mo. Huwag mo nang Opo, sir. palampasin. Huwag mong sayangin ang panahon na to. Malaking Opo, sir. ano tayo yan. ah, himala. Mangyari, ba't pabalik yung dati mong makalakad ka, hindi na yan mabayaran ng milyon. Walang perang katumbas yan pag nakalakad ka ulit. So ngayon, mabuhat-buhat mo ng paa mo, kunti, o hindi pa. Sir Nurse. Ganun Ah, pa din po. Ganun pa din po. oh, pero may galaw-galaw mo na, no? Yes po, Sir Nurse. Yung sa join mo ba dito sa sa bugan, wala namang sakit. Wala na po dito. Wala na yan dyan. O kasi dyan ang tinutusok nila eh. So, kumain ka ng sapat. Wag mong isipin na naging ganyan ka kasi kailangan mo ng lakas para bumalik yung muscle mo na at mga nerves mo na natutulog. Uh, yun nga, once nga hindi ka nakakaramdam, ibig sabihin, yung mga oxygen mo o dugo hindi dumadaloy ng normal. Kaya hindi ka nakakaramdam. Ngayon, yung hindi mo nagagawa dati, nagagawa mo na ngayon, ibig sabihin, yung power ng Diyos kumikilos yan. Siya na ang nakakaalam. Basta ako, nagagamot lang. Power ng Diyos yung kumikilos. Ah, pag nagsasalita ako, tumatayo yung balahibo mo, ano? Yes po, Sir Nurse. Oo. Yun ang ko eh. Power ng Diyos yan. Ah, hindi yan basta may paliwanag ng kanino man. Basta once na bawat bigkas ng bibig ko, tumatayo yung naramdaman mo, tumatayo ang balahibo mo mula pa hanggang ulo. Yes po, Sir Nurse. Oo. So, salamat ako sa inyo. So, salamat, best friend, sa ginawa mo para sa kay Eileen at hangad ko na mabuong lubos ang paniniwala niya. Kasi alam ko yun naman talaga ang hiling mo sa bawat na ginagamot ko na gagaling sila ayos paniniwala nila. Sa akin, ginagamit mo akong kasangkapan at paniwala sa iyo na tunay na Diyos na si Jesus Christ. So, panalangin ko na uh, ipagkaloob mo kay Eileen ang lubos na paggaling at kasabay ng tatlong bagay na hinihiling mo sa kanya. Pagbabago, pagsisisi at lubos sa paniwala. So God bless Ellen at hangad ko na tuloy-tuloy yan. Salamat po, Sir Nurse, tsaka kay Papa Jesus po. Sige. Tanan. Oh. Ay, Sir Nurse, may hagpag to. Ito Ellen ba yun? Ellen, di ba?
Ellen. O Ellen, Ellen, sir. ano yung ano bang meron Ellen? Other sir, nurse kay. Yan mang nga na-exercise na ipabuhat sa kuha para nainin ako lakaw. Oh, may tatanong ako kasi maganda na ang smile mo, hindi katulad dati. Kita ninyo, nakita niyo si Ellen, dati nung nagpunta diyan makita mo ang mukha na parang nagdaganan ng langit. Oo. Ngayon, kita mo wala pa tayo sinasabi pero nakangiti na. So may mga ibig sabihin na 'yan, may mga naramdaman na iba na hindi tulad ng dati, di ba? Yes, sir, nurse. Oh. Ano ang ilang linggo na? 2 linggo ba? Pangatlong linggo ngayon, sir, nurse. Pangilan? Pangatlong linggo ngayon. Oh, pangatlong linggo. Ano ngayong ano ngayon na-improve nun? Planong last week? Ano po, di na masakit yung dito. Yung tagiliran mo, wala na sakit. Totaling wala na, no? Yes po, sir, nurse. Oh, yun yung number one iniinda mo noon. So, pasalamat tayo sa Diyos na sipin mo. Hindi mo akalain na mawala yung sakit na yun. Di ba? Sir, nurse, po. Habang tiis-tiis mo no, sakit na tagiliran mo. Yun ang unang complaint mo. So, at least ngayon, nawala na yung sakit na yung tagiliran mo. Ngayon, panibago ka ano naman problema. Dati ka na bang hindi nakatayin ng normal? 3 days, 4 days, sir, nurse. Na ngayon, mga ano na, 2 linggo na bukas. Oh, marami ba kinakain mo? Ito lang, sir, nurse, mga dalawang sandok. Sandok. Oh, so dapat may dapat may tumata. Ginagawa mo ba yung sinabi ko sa chat? Kamuti maganda sa'yo? Di pa sa nakabili, sir, nurse. Baka mamayang hapon pag Oh, so ngayon, nakadalawang linggo ka nang hindi tumae? pangalawang linggo po bukas. Oh, kita ninyo, 2 linggo daw hindi nakataya. Isipin niyo yan. Hindi yan basta-basta. Pwede ka ma-poison sa ng katawan mo. Pero nakita ko sa iyo, malakas ka pa so hindi pa siguro depende sa kinakain mo rin. Ah, kaya hindi na kadumi ng regular. So ang gagawin mo ha, magpabili ka ng niyog, malaking niyog, kanang tamang pagkalahing niya. Ipakayod mo, tapos pigain mo, lagyan mo lang ng 1/4 na tubig sa baso, 1/4 na baso na tubig. Ilagay mo sa niyog, tapos pipigain mo. Kung mayroong pigaan diyan sa palengke, kung mayroong palipigaan na yung walang tubig, mapiga, mas maganda. Tapos yung resulta na yon, kung makaya isang baso siya, mauto imong imnon. Yun yung inumun mo. Pag inom mo ana, ang unang maramdaman mo ana, pure ah. Ang unang maramdaman mo, kukuluan tiyan mo dyan, parang ma-update, tapos lalabas yung dumi mo. Tapos mula dyan, ang gagawin mo, kumain ka ng mga malalambot. Kamote ang maganda, tapos gulay, tapos papaya, yan ang magandang kainin mo. Madalas mong kainin yan kasi katulad yan. Alam mo kung bakit hindi ka nadudumi ng regular? Kasi hindi ka natatagtag eh. Hindi ka naglakad-lakad, hindi mo na exercise ang katawan mo. So ang tendency, tulog yung muscle mo. So yung dumi mo naka-stack lang. Hindi ka nakatayo. So hindi natatagtag. Ngayon, yun yung isa sa cause na hindi ka nakatayo ng normal. Pero kung natagtag ka, nakakatayo ka, nakalakad ka, at na may nagagawa ka, siyempre, ang tendency nun, kinakain mo, natatagtag talaga yon. Nahulog kasi yan sa, kahiga ka lang na nakahiga. Tapos, baka tamad kang umupo. Eh, yun ang naging isang dahilan bakit ka hindi nakadumi ng normal o regular. So hangad ko na pag nagawa mo yan, magiging okay yan kasi isa yan sa naging
ano mo ngayon yan, problema. Pero at least yung sakit ng tagiliran mo, wala na siya. Ah, Kamusta na yung ano, pag ano sa dati may nana sa pag-alis ng catheter. Ano nang balita ngayon? Wala na, sir, nurse. Yun lang Wala po na. lumabas. Wala Oh, na. wala na. Wala na. Salamat tayo sa Diyos sa nangyari. Ngayon, ano yung ano ang nag-improve doon sa paa mo nga dating walang pakiramdam at di mo maigalaw? Ano ngayon ang magawa sa paa mo? Ano lang, sir, malambot pa din siya, pero hindi ko pa din mapaano pag-galaw-galaw. Oy, nabuhat mo ah. Buhatin mo nga. Buhat Oh, na po, sir, nurse. oh, oh. Oh, kita mo. Dating hindi mo mabuhat yan ah. Di ba? Di ba Yes, sir, dating hindi mo nurse. mabuhat eh. Noong una, pinapabuhat ko sa iyo eh. Tinutulak mo lang. Parang hirap ka pang tumulak eh. Di ba? Yes, sir, nurse. Oo, kita ninyo. Diyan ninyo nakikita kung paano kumilos ang power ng Diyos. Yung nga sabi ko sa inyo, tunay at ginamit talaga ako ng Diyos. Yung nga sabi nga ng Diyos, maniwala lang sila sa na ginamit ng kasangkapan. Boses pa lang marinig nila sa'yo, gagaling sila. O, di ba? Hindi kita ginamot ng personal. Hindi pa nala. Ito lang. Di ba? Asang bado? O. Yung kabila. Tingnan mo yung kabila. Tingnan ko yung kabila. Ano isang din? Ayaw mo nag-alsa. Ayaw mo naghahawiri sa kamot. Ah, yung, Sa inyo, ito na lang. yung igalaw mo lang. Igalaw mo. Sige nga, igalaw mo. Igalaw mo. Yung kabila. Ganyan. Pag hindi mo Ayaw, sir, na. ayaw. Ayaw pa. Oh, pero maramdaman mo 410. Yes po, sir, nurse. Dati hindi. Dati hindi nakakaramdam ha. Ngayon nakakaramdam. Oh. So ibig sabihin, okay pa yung mo, sinsis, walang problema. Ibig sabihin, wala nang problema sa siguro, sabi natin sa utak mo, baka may something pa, problema dahil sa yung sinabi mo masakit ang likod mo, yung spinal cord mo baka may naipit diyan dahil lagi kang nakahiga. Yes po, sir, nurse. Manamaga. Pet po, sir, nurse. Namaga yung puwet mo. So, naipit yung spinal cord mo. So, hangad ko na mawala yung pamaga niyan at saka yung exercise. Sino bang, nandiyan ba si Noynoy sa bahay nila? Naabot nurse. Ha? Masahan niyo na yan, sir. Puntahan si Noynoy John. Nasa Noynoy niya, John? Tingnan lang, sir. Andun na si Maya. Das na. Ano si John? Paano mo John? Noy? Noy? Punta ka nga doon sa Noy, kanila kabila, Noy, na meron ako ituro, Noy, doon sa kabila. Doon kay, doon sa kanila, Michelle. Doon na si Noy Noy, papunta na. Kasi kailangan mo yan, Ellen, para yung hangad ko na yun ang solusyon para fully ramdam ka ng sinsis sa paa mo. Ngayon, may manhid pa ba yung paa mo saan ba bandang manhid yan? Manhid. Dito, sir, nurse. Hanggang sa dito sa likod ng kwet. Pero yung sa mo dito sa hita sa binti mo, manhid ba? Manhid pa po, konti. Konti. Pero ayun, halaga nakaramdam ka. Ano ba, sir, nurse? Dito, mainit. Tapos hanggang sa baba, malamig na po. Kaya nga siya malamig kasi walang dugo na oxygen na pumapasok na regular yung normal na cycle ng dugo mo. Ibig sabihin nasa hindi siya nakasirculate ng gusto.
Siyempre, dugo natin mainit yan eh. Dapat nakaikot yan sa buong katawan mo. Dahil nga sa may problema ka sa sa mga ugat na naipit, kaya hindi siya ikot ang gusto sa katawan mo. Kaya mayroon kang mga hindi magagawa sa paa mo. So hangad natin na sa pamagitan ng power ng Diyos na kumikilos, ito yung ginagawa natin. Mag-effort tayo para ah, matulungan ka. Noy, ah, alam mo yung exercise na tinuturo ko doon sa ni ah, sa, Nalimtan ako, Lord. ha? Nalimtan ako. Nalimtan mo? Oo. May daon na siya. Ibig sabihin, mas matanda ka pala sa akin. Ako di ko nakalimot eh. Alay ko. Ano yan, Noy? Yung ihiga ka ba, Noy? Tapos, paghiga mo, yung dalawang paa mo nakadiretso, tapos ibaluktot mo yung isang paa, left and right. Baluktot mo yung isang paa, tapos pag paluktot niyan, ituwid mo yung paa mo, tapos habang nakadiin yung likod, habang nakadiin yung likod ba? Sa sahig. Ano Oo, mga, ako. sige nga, higaan ba dyan? May higaan ba dyan? Alay ko lang. Gusto ko kasi ma-accurate yung maipagawa kay Iled. Gusto ko accurate para matulungan si Iled. Di ba maiksi ako po? Di ba maiksi yan? Alay ko. Higa ka, Noy. Dagdagan mo na upuan dito sa harap, Noy. Dagdagan mo. Ayan. Oh. Ayan, pwede yan. Oh. Ayan, ayan. Higa ka, Noy. Gusto ko accurate. Sige, sige. Higa. Oh. Yung paa mo din, sana yung kamay mo, diretso lang yung kamay mo na. Diretso, yan. Oh, ibaluktot mo itupi mo yung isang tuhod mo. Ganyan. Oh. Ngayon, habang idiretso mo yan, iduot ang imong likod sa sahig. Diretso mo dadahan. Diretso mo. Hindi ba itulin mo ba ibaba dadahan. Sige. Diretso ganyan. Sige, baba. Pero habang imo nang ibaba, nakaduot ang likod. Okay, ana. Yung hawak. Sige, dot. Dot. Idot ko siya. Oh. Sige, baba. Doot. Isabay ang pagduot ang Diyan sa kabilaan, kabilaan. Oh, kabilaan. Sige. Duot. Tuyod. Tama. Iduot yung likod. Yan. Oh. Pagkawan kon. Yan yun. Tama. Gawman. Tama yan. Yun ang gagawin ni Ilid. Pero kasi nga hindi nga niya yung tuhod niya, kailangan may tutulong. May tutulong sa kanya. Hindi, ano na lang. Di ba nga nang buhay pahiga ko. Pahiga siya. Murag palalong lang ito. Diri guro mo. Dili ulo. Kay murag palalong lang ko dito. Sige. Ana ka. Pwede di malapit ang bangko si Ilin na. Si Ilin na lagay. Dala ka siya. Ay, dili ka na. Dili ang ulo. Dili ang ulo kay. Ay, ano lang bangko. Lagi ako. Sige. Ano lang. Ito to, patas ko lang. Ay, dili ang pinabangko.
Ayan na sa kasal lang ba? Kasal lang. Dadaan lang anak lang. Sige. Dito yung ulo, te. Pwede pag gingan. Paubos man gud ato mar sa dili pantay. Pero dito yung ulo. Ang ulo. Valencia. Pwede yapon. Paubos man gud. Tuyok na lang. Tuyok na lang ng bangko. Baliktad. Ayun na lang. Ito yung Okay, ganun sa pena. dito ka sa Bahada man, bahada. Sige lang. Pag ginagawa mo yan, Ilin, walang ano ha, walang unan. Okay na anak na. Wala Oh. ko na ulan. Oh. Oh, yan. Ganito ha. Ganito yan ha. Ganito yan. Kailangan pa isip. Yan. Ibin. Oh, yan. Yan. Oh. Ngayon, kailangan ngayon, tutulungan nyo si Ilin. Yan. Tapos, baloktot. Tapos, idoot Ilin. Idoot yung hawak. Toyod. Habang ito yun, idoot ang hawak. Idoot. Oh, yung likod, idoot. Sige, baluktot. Tapos, idoot ang idoot mo. Ikaw mismo ang magdoot, Ilin. Hindi yung gahawin. Ikaw mismo magdoot. Tapos kabila. Ayan, baluktot. Ganyan lang. Oh, tapos idoot Len, yung likod, idoot. Ito yun. Sige. Doot. Yan. Yan. Tingnan tayo, budot na ang likod tige. Sige, doot. Sige. Doot tayo, dandahan, paning. Dandahan ang pagtuyod. Dandahan, habang nakadoot siya. Sige. Doot, dandahan lang, dandahan. Yung ginawa na niya, yung tama. Yung ginawa ni Maya, yun yung tama. Ikaw magdoot, Ellen, sa hawak nimo. Ikaw magdoot. Ituyod. Ituyod. Habang nakatuyod, habang ipatuyod, nakatuot kina siya. Kabilaan isa. Yan. Sige. Tuyod, idoot. Isa naman. Kabila, isa. Palit-palit ba? Ana. Para pantay. Idoot Len. Idoot mo likod. Habang ituyod di paning. Idoot mo likod. Ayan. Sige. Sige. Tama muna yan. Tama lang muna. Sige, tama muna. Tama muna. Sige, palingkurin mo na si palingkurin mo ni si Ellen, palingkurin mo sa upuan. Palingkurin mo sa upuan. Pating gabi niya. Palingkurin sa upuan. Oh. Wala pa to. Asa kol? Hindi ka na ang basing magpukan, no? Hindi ka kita. Alasahon sa sili para masubsub natin. Pilon pa man na siya para masubsub. Alasahon sa sili. Sige. Okay na, may tatanong ako kay Ellen ha.
Yun, Ilin, y- yung gagawin mo na yon sa bahay ninyo, dapat merong sa'yo, ah, dapat accurate pag, mo nun, exercise. Dapat sa umaga, 5 sa kaliwa, 5 sa kanan. Sa loob ng isang linggo, 5 muna. Paglampas ng isang linggo, magkakaramdam ka ng power ng paa mo na nakaramdam ka ng pwede mo nang iangat o igalaw ng maganda, i-increase tayo ng 10 bawat isang paa, kaliwa, kanan. Tingnan natin kung ano mabago ha. Na meron talaga yan, wala akong duda. Paniniwala ang kailangan mo dyan. Ngayon, itatanong ko sa iyo ngayon, nung ginawa sa iyo, ano ang naramdaman mo sa Ano bang naramdaman mo sa juwen-juwen mo nung ginawa mo yon? Nilagutok ang balakang, sir. Nilagutoy mong balakang. Sir Nars. Oo. Natumutunog yon kasi na-lock yun. Nagkaroon ng yon, lock. So, hangad ko yung paglaguto na yon, yun yung nag-uupi na siya at na yung mga spinal cord mo, naipit yan. Yun yung cause na nagkakaroon ganun kadami mga implikasyon yan. So, ano pa ang lumalagoto sa iyo? Yung tuhod. Lumagoto ba tuhod? Tuhod, tsaka yun. Dalawa lang, tuhod, tsaka balik. Oo, tuhod sa kabalakang. So, ibig sabihin doon, walang ang nag-lock yung mga juwen mo. Kaya ganun. So, hangad ko na magawa mo yung lahat yan at wala akong duda na hindi ka makalakad. Kasi marami na akong natulungan na hindi makalakad, naka-wheelchair lang. Hindi lang yan, hindi lang tatlo. Makikita nyo sa YouTube na 3 years, 4 years hindi makalakad, nakalakad. Meron pang 11 years, yung babae na sa Apayaw ba yon? 11 years yon na hindi makalakad. Tapos nakita niyo naglakad na. So sa'yo, una, walang sinsis yung mga paa mo. Ngayon, meron na. Ang unang nininda mo, yung tagiliran mo na sakit, isa yan sa nireklamo mo, yung sakit ng tagiliran mo. Ngayon, wala na. Yung lumabas na nana sa ari mo, dugo at saka nana, ngayon wala na. O ngayon, asa pa bang hanapin ninyo? Nandiyan na lahat ng himala na ginawa ng Diyos sa iyo. Sa loob pala ng yan ha, 2 linggo? 2 linggo, 3? Ito ngayon, Sir Nars. 3 linggo. Sa loob na 3 linggo, dami nang nawala sa iyo ha. Sa kestagliran, nawala na. Yung pakiramdam ng paa mo nawala pakiramdam. Ngayon, nakakiramdam na. Di ba? Oh. Yung dati na hirap ka talaga na yung pakiramdam mo sa sarili mo na mahinang-mahina ka, ngayon lumakas ka na, di ba? Sir Nars. Oo. Kasi nakikita ko sa facial reaction mo, hindi na tulad ng dati talaga. Nakikita mo na may pag-asa ka na makabalik ka ng normal. So yun nga lang. Kailangan ninyo gawin ang mga ipinapagawa ko kasi isa yan sa susi para magawa mo lahat yan. So wag lang kayo magsawa ng pag-exercise. Isa yan talaga sa makakatulong sa iyo kasi isa yan sa mga ginagawa ko sa mga hindi nakalakad. Yeah. Ngayon, kasabay ng pagwala ninyo at power ng Diyos, walang imposible. Kita mo, yung texture ng mo, yung balat mo sa paa, hindi yan katulad dati, Sir Nars. Dati dry na dry yan. Tapos, yung buong hita mo, yun, tawag nun, malamig na di makaramdam, di ba? Sir Nars. Oh. Yun yung lantang kulay. Yun yung lantang kulay. Pinakita naman doon talaga na lantang kulay. So ngayon, nakakaramdam na, naigalaw mo na yung isa,
Tapos yung nagbago na yung texture, ibig sabihin may dugo ng dumadaloy, yun nga lang hindi pa kumpleto kasi may mga problema pa sa ano mo, sa spinal cord. So yung yung exercise, malaking tulong yan na makatulong sa yan. So wag mapagod, wag magsawa na mag-exercise. Titingnan natin sa loob ng 13 days na kayo sa exercise mo. Gagawin mo dyan na umaga, tanghali, hapon. Wala kayo magagawin. Lima lang muna. Tapos tingnan natin sa loob ng isang linggo. Mag-improve yan na mag-improve araw-araw. Magpasalamat tayo sa Diyos ng malaki. Kasi nandiyan na sign na palakari ka na. Gawin lang ang ano. Ha? O sige, maraming salamat at nandiyan kayo at mahangad ko na may pagkalob ng Diyos sa inyo ang lubos na paggaling sa katawan ninyo. Wala man, di man dito sa charger. Yung kalamansi, patuloy yan ang kalamansi. Patuloy yung kalamansi kasi ginagamit na natin yan. Naan. Siya, nawala siya. Kasi nalubat na ng tingog sa kanina. Siya, paano siya nawala? Nawala yun. Nasip ko na lang. Alin nawala? Speaker. Hindi naman eh. Speaker, sir. Nakikita ko naman kayo eh. Amen. Amen, sir. Lagi, speaker. Masaya na ako nakita si na maganda ang ngiti, si Ellen. Kumpara sa dati. Hindi pa man siya makalakad pero makikita ko na ang naramdaman sa katawan niya na mayroong na iba na bago talaga na ginhawa na wala ka nang naramdamang sakit na niinda. Hirap huminga o kung ano may sakit. Ang sayo lang ngayon, yung hirap mo na hindi ka makalakad. Yun lang ang muna sa ngayon. So yung pagtae mo, yun yung pinapagawa ko sa iyo. Yung gawin mo ha, yung gata. Gawin mo yun. Pag-uwi mo, gawin mo kaagad yan para makabawas ka. Ha? O sige. Maraming salamat. Salamat din po, sir, na sa Sige. Jesus Christ. Pray ng Diyos. Hello, ako dito si Ellen nga giambalan ni Sir Narciso Olalo. Ako ko pasalamat kay ni Sir Nars kay sa pagtambal niya sa kuha. Sipa na akong tiil, makatindog na ko, makatkamsikang na ko. Nga halos 3 months ko naglubog jud. Sige na naghigda. Na kaniya kang mga tiil, di gud ni siya malihok. Nya karon, lihok na. Makatindog-tindog na. Sipa na rin ako. Makatindog ako. Thank you kay Sir Nurse sa iyong pagtambal sa kuaw ni Jesus Christ na nagpapagaling. Merry Christmas sa inyong tanan. Advance at Happy New Year.
Nay pandesal mo agi ma.